Surplus or savings ng Pasig, hindi accomplishment ayon kay Mayor Vico Soto? Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan, kung gusto nyo ng gantong klaseng content ay pakipush naman po ang subscribe button at pakilike and share na din po para mas dumami pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng OFW na solid viewers natin. Kayo po ang inspirasyon ko mga kaparokya para gumawa ng gantong video. Again, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Grabe ang mentality ng isang Mayor Vico Soto. Siguro kung ibang politician nito mga kaparokya, malamang ay tinake advantage na nito ang kaban ng bayan o ng kanyang nasasakupan. Tila hindi nagustuhan ng butihing mayor ang kumakalat sa social media patungkol sa surplus or savings ng lungsod na nagkakalaga ng 3 bilyon na kung saan ayon dito ay hindi tama na nag-iimbak ng pera bagkus ay dapat ilabas at ilaan sa tao ng makatulong. Kumbaga mga kaparokya, para kay Mayor Vico Soto ay hindi daw accomplishment yun dahil dapat daw ibigay daw talaga sa taong bayan ang pondo ng lungsod nang makatulong din sa ekonomiya ng bansa. Nakita akong kumakalat na post tungkol sa 3 billion pesos daw na savings ng Pasig City pero hindi ito accurate. Maganda na rin siguro na pag-usapan natin ang topic na ito. Government surplus or savings is not an accomplishment. Hindi dapat nag-iimbak ng pera ang gobyerno. Dapat nilalabas ito para tulungan ng mamamayan at para na rin palaguin ang ekonomiya. It's true that Pasig has had relatively big savings in the last years but it's more important to understand why. There are two major reasons. Una, malaki ang natitipid natin, wala nang kickback, wala nang SOP, tunay na open bidding. Pangalawang dahilan, hindi pa nakakasabay ang absorptive capacity ng lokal na pamahalaan sa biglang pagtaas ng annual budget natin. Sa loob ng 5 taon, dumoble ang budget natin mula 10 bilyon hanggang 20 bilyon. Rough estimates lang po ito. Samantalang yung paggastos natin mula 9 bilyon nasa mga 16 billion pa lang. Magandang problema naman ito. It's a good problem to have. Factor din dito yung madugong mga reforma mula planning hanggang procurement hanggang implementasyon. Madugo man ang pinakikilala nating pagbabago. Ang resulta nito ay mas nakakasiguro tayo na magagamit ng tama at maayos ang ating pondo sa hinaharap. Nagtatanim tayo ng maayos ngayon para mas gumanda pa ang aanihin natin bukas. Well mga kaparokya, ang ginagawa ng butihing mayor ay para talaga sa kapakanan ng kanyang mamamayan at ng ating bansa. He has a clear mindset mga kaparokya. Talagang merong vision si Mayor Vico Soto para sa kanyang lungsod at sa mamamayang Pilipino. Knowledgeable mga kaparokya pagdating sa paggugobyerno. Napaka-relevant pa ng kanyang sinabi. Kumbaga, 99% aagree ka at only 1% ang hindi. Actually, 100% ay talagang aagree ka sa sinabi nito. Mas ngayon, naintindihan ko kung ano ang gustong iparating ni Mayor Vico Soto sa atin. Ang maging mapanuri, ang maging mapagmasid sa pondo na kinukulimbat lamang ng mga trapong politiko. Lahat ng ginagawa ni Mayor Vico Soto ay pagpapatunay na lahat ng politikong di kayang gawin ang ginagawa nito sa Pasig ay mga korap sa panunungkulan. Maybe may iba na hindi korap, pero yung nasa loob ng munisipyo or city hall, ang siya namang corrupt. Kaya the best talaga na inuna ni Mayor Vico Soto ang city hall. And I agree with his statement mga kaparokya. Solid na patama sa mga politikong trying hard na magaling, yung pakitang tao lang. Grabe, alam kaya ng ibang politiko yung sinabi ni Mayor Vico Soto? I guess oo, pero nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan para makakulimbat sa kaban ng bayan. Bakit sa Pasig umaagos ang tunay na pag-asa? Bakit si Mayor Vico Soto nagagawa ang imposible na maging posible?
Bakit sa ibang lungsod hindi? Mga politikong trying hard na sunod sa ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Kailan kaya makakatanggap ng 1,500 transportation or connectivity allowance ang ibang estudyante sa ibang lungsod? Hindi ito pamantayan para gawin ang gantong proyekto, pero patunay lang na ang Pasig ay maalwan na lungsod. Hindi corrupt ang mga namumuno at para talaga sa kanilang mamayan ang kanilang ginagawa. Ganito dapat ang mindset ng isang leader or ng isang politiko, yung iniisip ang kapakanan ng kanyang mamayan, hindi inuuna ang pansariling interes. Naku, kung iba yan mga kaparokya, malamang na-corrupt na ng ibang politiko ang surplus na 3 billion. Idadaan sa flood control project na substandard or di kaya'y ghost project para makakulimbat sa kaban ng bayan. Alam niyo mga parokya, nagmumukha talagang corrupt ang mga politician the way Mayor Vico Sotto does. Isang maliit na lungsod na walang utang at may savings. Talo pa ang ilang malalaki at mayayamang lungsod. Kaya saludo tayo 100% sa butihing Mayor Vico Sotto. Kayo mga parokya, sang-ayon din ba kayo sa sinabi ni Mayor Vico Sotto? Paki-comment naman po ang pwede nyong isuggest patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.